Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Epipanya o pagpapakita ng Panginoon. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o tatlong mago. Turuan nawa tayo ng pagdiriwang na ito, natanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Diyos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kawalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoon
Jesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Isaías, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo. Ang mga babae karagang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung hari, humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y mahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay.
kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kaniyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kaniya. Pati ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob din, taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kaniya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapala
mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem, matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Batiin po natin ang mga katabi natin, magandang hapon. Sunday after the solemnity of Mary, Mother of God. Ano ang pinagdiriwang sa linggo pagkatapos ng solemnity ni Maria, Ina ng Diyos? Ano yung dati nating bati kapag gantong linggo? Happy
Three Kings. O sige, batiin natin ang mga katabi natin. Happy Three Kings! Ayan. Pero ngayon, hindi na ngayon ang tawag. Ano po? Ang tawag na natin sa araw na ito, Sunday after the Solemnity of Mary, Mother of God, ay Epiphany Sunday. Kaya dapat Happy Epiphany. Okay lang po ba? O, batiin po natin mga katabi natin, Happy Epiphany. Happy Epiphany. Kaso Tagalog mas to. So dapat Tagalog ang pagbati. So batiin ng katabi, maligayang pakapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Haba, ano? Yon ang diwa ng Epiphany. That is the literal translation of the word Epiphany. Manifestation, pagpapakita, pagbubunyag. Sino po yung buhay na noong 1986? Ako na lang? Ako pa lang? Bata na kayo lahat? Ayun. Sino po yung nagpunta sa People Power Revolution? Ayun. Naku, mukhang tayo na po laang magkakaidaran. Okay po. Noong EDSA Revolution, maraming tao ang nagtungo sa EDSA. Ano ibig sabihin po ng EDSA? Epifanio de los Santos Avenue. Meron po akong nabasa na artikulo just a couple of months ago tungkol sa naganap noong EDSA Revolution, noong February 1986. Sanggol pa lamang ako noon. Hindi. Ang plano daw po noon ay inutusan ng pamahalaan ang mga sundalo na bombahin ang EDSA. No? So habang nasa langit daw, habang nasa ere, ang mga nagpaplano ng magpasabog ng bomba sa mga tao sa EDSA, ay meron daw nakita ang piloto at ang mga sundalong iyon ng isang tanda na pumiit sa kanila para ibagsak ang bomba. No? This is just according to this article that I read. No? At ano ang kanilang nakita? Ang napakakapal na tao along EDSA at sa intersection sa Ortigas Avenue. Ano yung nabuong hugis? Hugis Cruz. Kaya sabi doon sa article, it was a real epiphany of saints. Talagang tunay na Epifanio de los Santos. Pagpapakita ng mga santo. Pagpapakita ng mga banal. Dahil sa halip na magawa ng mga sundalo ang iniuutos sa kanila, napiit sila dahil lang nakita nila ay isang banal na tanda. No? So that's the meaning of epiphany, manifestation. You see something, actually, theophany, no? Theo, Diyos, God, pagbubunyag ng Diyos. No? Nakita nila ang isang bagay na kagilagilalas na nagdala sa kanila sa isang partikular na pagkilos. Dahil nakita nila yung manifestation na iyon, divine manifestation, they were prompted to do something na hindi lalabag doon sa kabanalang kanilang nakita. Ganyan din daw ang naganap sa pagbubunyag ng Panginoon at pagpapakita ng Panginoon sa araw na ito na ginugunita natin yung pagdalaw ng mga pantas sa Panginoong Hesukristo. Nang sila'y makakita sa banal na sanggol, they were drawn to act in a particular way. No? At tatlo daw yung pagkilos na kanilang pinakita. Una, sabi dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, nang makita nila ang sanggol sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Hindi lang basta lumuhod, hindi lang basta yumuko, kundi nagpatirapa. Matatandaan po ng ating mga church workers at yung mga nagjo-join sa atin, kapag First Friday, Eucharistic Adoration, ang instruction ko po sa mga dadalo,
kapag naka-expose na ang Blessed Sacrament sa monstrance, hindi pwedeng genuflection lang o hindi pwedeng isang tuhod lang ang didikit sa lupa. Kinakailangan both knees should touch the ground. At hindi pwedeng yuyuko lang, kinakailangan profound bow. Mula sa bewang, yuyuko ka ng malalim, paharap sa banal na presensya sa Santissimo Sacramento sa altar. No? So ganun ang ating reverence if Christ Himself that is exposed to us, kapag mayroong ganung exposition. Pero hindi lang ganun, no, ang nangyari sa ating ibanghelyo. Hindi lamang basta kneeling na parehong tuhod, nakayuko, ay nakadikit sa sahig. Hindi lang bow, profound bow, na hanggang bewang ay nakayuko, kundi nagpatirapa. As in talagang sumubsob sa harapan ng banal na sanggol. Ganon ang dapat na unang maging pagkilos kapag nakikipagtagpo ka sa Diyos na nagbubunyag ng kanyang sarili. Kaya yun yung makikita kung bakit ang pagdiriwang na ito ay hindi na tinatawag na Feast of the Three Kings, kundi Feast of the Epiphany of our Lord, because ang nais ng simbahan na pagtuunan ay hindi yung pinagbunyagan, kundi yung ginawang misteryo na pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili. Dahil there is so much to that epiphany, to that theophany. Dahil binunyag ng Diyos ng kanyang sarili, may nangyari doon sa kanyang pinagbunyagan. At ang unang-unang naganap ay ang pagpapakumbaba, pagpapatirapa, pagpapakita ng malalim na pagpupugay sa kabanal-banalang presensya ng Panginoong Hesukristo. Pangalawang pagkilos na nangyari doon sa pakikipagtagpo nilang iyon sa Panginoon ay sabi dito, sila'y naghandog ng dala nilang ginto, kamanyang at mira. Those are no ordinary things, no, during that time. In fact, hanggang ngayon, those are precious things na kanilang pag-aari. Pero they were able to detach themselves from those precious things dahil nakita nila merong mas marapat pagkalooban ng precious na bagay na ito. At ito ang Panginoong Hesukristo. I remember nung ako ay nagpapaalam sa aking mga magulang bago pumasok sa seminaryo, walang pumayag sa aming pamilya na ako'y magpari. Ang sabi ng nanay ko, "You are so precious to me that I cannot just give you up kahit para sa Diyos. Iba na lang sana, hindi yung ibang kong kapatid, kundi ibang bagay na lang sana ang hingi ng Diyos mula sa akin." So, something precious is really very difficult to give up, di po ba? If something so precious belongs to you, ang hirap-hirap nun ibigay. Pero tinan nyo ang ginawa ng mga pantas. Something so precious to them, inihandog nila sa Panginoong Hesukristo. Yan ang pangalawang pwedeng mangyari kung ang pakikipagtagpo ay totoo. No? If that is really a genuine encounter with the divine, yun ang pangalawang pagkilos na pwedeng gawin o pwedeng mangyari. At pangatlo, sabi dito, nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. If that encounter is really a divine encounter, a genuine encounter, you will not come out of that encounter as the same person. Lalabas ka sa pakikipagtagpong iyon na nabago ka. Hindi pwedeng nakipagtagpo ka sa Diyos at pagkatapos ng inyong pagtatagpo, pagkatapos ng kanyang pagbubunyag, ay mananatili ka pa ring pareho. Kaya ganoon ang malinaw na naganap sa mga pantas. After witnessing God's theophany, God's manifestation of the God's self, binago sila, dinala sila para magpakumbaba, dinala sila para maghandog
ng bagay na mahalaga para sa kanila at binago sila ng pakikipagtagpong iyon. Magandang maging diwang babaunin natin as we celebrate this solemnity of the Lord's Epiphany. Kasi napakadaming pagbubunyag na ginagawa ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Napakaraming pagpapakita na ginagawa ang Diyos sa atin sa araw-araw ng ating buhay. At kagaya nga ng hamon na ating pinagninilayan, sa lahat ng pagbubunyag na ginagawa ng Diyos sa ating pakikipagtagpo sa Kanya, anong ginagawa sa iyo? Anong ginagawa sa iyo ng mga pakikipagtagpong ito? Nahipo, halimbawa, ang puso mo ng isang magandang pagninilay sa salita ng Diyos. Saan ka dinala? If your heart has been touched by this wonderful reflection on the Word of God, saan ka dinala ng paghipo ng Diyos sa puso mo? Nanonood ka ng TV, nagbabrowse ka sa internet, meron kang napanood na video that really warmed your heart. Napakarami ng videos sa internet. Faith in Humanity Restored. Nakita mo that you have been touched. Nakaka-touch talaga yung makita itong mga bagay na ito. Isang pobreng tinulungan, isang walang bahay na bigyan ng masisilungan, isang hubad na niramtan. You have been touched by what you were able to see. Saan ka dinala nung nakita mo? Isang napakabuting pagkilos ang nagpainit sa iyong puso. Dinamayan ka, tinulungan ka. Isang taong hindi mo kilala, nginitian ka. Isang taong matagal nang hindi ka pinapansin, kinamayan ka. Saan ka dinala nung karanasang iyong nagpainit sa iyong puso? Pinagpala ka ng Diyos. Ang dami mong tinanggap na blessing nitong Kapaskuhan. Saan ka dinala nung divine encounter na iyon? Because these people who blessed you with all these gifts nitong Kapaskuhan, sila yung mga taong ginamit ng Diyos para makadaupang palad ka. So you experience God through these people. Saan ka dinala nung divine encounter na iyon? Pinagkatiwalaan ka, binigyan ka ng posisyon para makapaglingkod. Saan mo ginamit ang pagtitiwalang iyon sa iyo? Paano mo ginamit ang posisyong ito para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos? The challenge for all of us na ngayon ay nagsisimba is even greater. Because every time we celebrate the Mass, we encounter God. We are able to listen to His Word and we are able to receive His body during communion. Those are all signs of our encounter with God. After the Mass, saan ka dinala? Binago ka ba? Bumait ka ba? Naging mabuti ka bang tao? Nakapagpakumbaba ka ba? Nakapag-alay ka? Nabago ka ba ng pakikipagtagpong ito sa Diyos? Pumupunta tayo sa misa tuwing linggo na alam nating ang nais ng Diyos ay maging mas sigit tayo kung sino tayo sa pagpasok natin sa simbahan. Dapat nating makita na kada pagdiriwang ng misa, pinapahayo tayo ng simbahan upang isabuhay ang lahat ng ating natutunan. Diwang ating natutunan, katawang nagpalusog sa ating kaluluwa. All of these are divine encounters. All of these are God's theophany, manifestation of the God self. Saan ka dadalin ng pakikipagtagpong ito sa Diyos? Saan ka dadalin ng pagbubunyag na ginawa na ito ng Diyos sa iyo? Ipanalangin natin na tayo'y maging karapat-dapat na tagatanggap ng pagbubunyag o pagpapakita ng Diyos ng Kanyang sarili upang tayo'y maging mapagkumbaba, kaya rin nating magpatirapa, upang tayo'y maging bukas sa paghahandog ng mga bagay na mahalaga sa atin, upang sa ating pag-uwi, baguhin tayo at tahakin natin ng ibang daan tungo sa lalo nating ikalulugod sa paningin ng ating Diyos. Hilingin natin ng biyaya na kinakailangan natin upang tayo'y makapamuhay sa pamaraang tunay na magpapaging marapat sa ating tawaging Kristiyano, mga taong taglay
ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Tumayo po tayo ngayon at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin nawa ang ating puso ng ating Panginoon upang maging masigasig tayo sa mga gawain para sa lalong ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos at sa kapayapaan sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at lahat ng mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakadadaupang palad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili ang kapakanan ng pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit sa paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa yumao naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, itulot mo lalong mabatid ng aming puso ang iyong Espiritong Banal upang araw-araw kaming makalahok sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain at ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Heso Kristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin hanggang sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang magkakapatid, tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero Dios walis ng mga kasalanan ng sa libutan. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng mundo. Mapalad tayong inaanyayahang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling itong hindi kita matanggap sa sakramento, tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Pinasasalamatan po natin sina Mr. and Mrs. Arnold and Susan Ebuenga and family at lahat po na nag-alay sa misang ito. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inaanyayahan natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan sa buwan na ito at nagdiriwang ng anibersaryo ng pag-iisang dibdib na mangyaring lumapit po dito sa harapan upang maigawad natin ang ating pagbabasbas. Although celebrating their birthday this month and celebrating their wedding anniversary, we invite you to approach the sanctuary para maigawad ang ating pagbabasbas. So, lahat po ng mga may birthday at saka wedding anniversary, mangyaring yumuko at ang mga tayo pong mga nasa likod, tataas po natin ang ating kanang kamay upang maipanalangin natin ang mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. Amang nasa langit, Panginoon ng lahat ng nilikha, nagpapasalamat kami sa iyo sa mahalagang regalo ng buhay, lalo na para sa aming mga kapatid kay Kristo na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan. Dalangin namin na tulungan mo sila, parangalan ka sa kanilang buhay, gabayan silang maglingkod sa iyo ng buong puso sa mga darating na araw. Hinihiling namin sa iyo na biyayaan mo ang mga nagdiriwang ng kaarawan at ang mga mag-asawa ng iyong biyaya upang ang kanilang pagmamahal at pangako ay patuloy na maisakatuparan at upang matanggap nila ang iyong mga pagpapala para sa mahabang buhay, kagalakan at isang pinatibay na bigkis ng kapayapaan. Naway tulungan sila ng aming Panginoong Jesucristo na maranasan ang pag-ibig at katapatan ng mag-asawa, maging mas malapit sa kabila ng magaganda at mahihirap na panahon at manatiling matatag bilang mga Kristiyano. Dalangin namin ng banal na Espiritu ay magpabanal sa kanila upang ang mga bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili ay mamulaklak ng sagana sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng ating patrona at Pintakasi, ang ina ng kaliwanagan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kaarawan sa buwang ito. Happy birthday at happy anniversary. As you find your way back to your seats, gagawad ko na po ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.